Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ito taong 1963 sa lugar ng Panay. Sa isang tahimik na baryo sa tabing dagat, may isang binatang mangingisda na nagngangalang Calixto. Sa kanyang murang edad, naranasan niya nang mawala ng pamilya. Mag-isa siyang namumuhay sa isang maliit na kubo, malapit naman sa dalampasigan. At ang kanyang tanging kabuhayan ay ang pangingisda. Hindi siya palakibo at bihira lamang siyang makipag-usap sa ibang taga-nayon. Madalas naman siyang nakatunghay sa may dagat. Wari may malalim na iniisip. Ngunit lingid sa kalaman, ng lahat ay may isang mahiwagang bagay na iniingatan si Calixto. Walang iba kundi ang mutya ng gintong alimango. Isang gabing maalon at madilim, habang ito'y nangingisda, isang malaking alimango na may kumikinang na gininto ang balat ang biglang lumitaw sa kanyang bangka. Sa halip na matakot ay pinanood niya ito, habang unti-unting bumuka ang bibig nito at dito iniluwal ang isang maliit na mutya. Nagniningning ito na tila isang bituin sa ilalim ng buwan. Simula noon, nadama ni Calixto ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay naging matalas na parang mata ng isang agila. Nagagawa niyang makita ang pinakamaliit na galaw sa ilalim ng tubig. Ang kanyang katawan ay naging mas matibay. Kayang lumangoy ng matagal nang hindi napapagod. At higit sa lahat, ang kanyang pandinig ay naging matalas. Naririnig niya ang mga bulong ng dagat at ang mga lihim na kwento ng mga nilalang na naninirahan dito. Ngunit sa kabila ng pambihirang kapangyarihan, pinili ni Calixto na itago ang mutya at manatiling tahimik. Alam niyang darating ang araw na kakailanganin niyang gamitin ito, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang bayan. Ngunit kailan at papaano, hindi niya alam. May isang mapanganib na panauhin ang paparating sa kanilang bayan. Isa itong sakuna na susubok sa kanyang tapang at lihim na kakayahan. Bagamat tahimik at mailap sa karamihan, hindi naman nahihirapan si Calixto sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Benta ang kanyang mga huling isda sa palengke at kahit hindi siya madaldal, palaging may bumibili sa kanya. Hindi rin siya nagtatagal sa pamilihan matapos makuha ang perang sapat para sa kanyang mga pangangailangan. Agad siyang bumabalik sa kanyang kubo o kaya na may patungo sa isang espesyal na lugar. Ang burol kung saan nakatira itong si Juan, ang albularyo ng baryo. Si Juan ay matanda na ngunit matalas pa ang isipan nito. Matagal na siyang kinatatakutan at iginagalang ng mga taga-nayon dahil sa kanyang malalim na kaalaman sa halamang gamot, dasal at mahika. Ngunit kay Calixto, si Juan ay hindi lamang isang albularyo, kundi isang guro at tagapayo. Dumating ka na naman. Ano ang gusto mong pag-usapan ngayon? Bati dito ni Juan habang inaayos ang kanyang mga tuyong dahon at ugat sa kanyang lamesa. Tahimik na umupo naman si Calixto sa bangkito sa labas ng kubo ni Juan. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang mutya ng gintong alimango, pinatong sa kanyang palad at pinagmasdan nitong muli. Nadarama kong lakas nito, Mang Juan, ngunit hindi ko pa rin alam ang tunay nitong kapangyarihan. Wika naman dito ni Calixto.
Ang kapangyarihan ay hindi lamang tungkol sa lakas. Mayroon itong layunin. Ang tanong, handa ka na bang alamin kung para saan ang mutyang iyan? Napapangiting wika dito ng matanda. Nagtama naman ang kanilang mga mata. Alam ni Calixto na hindi lamang simpleng palaisipan ang tanong ni Juan. May mas malalim na kahulugan ito. Bago pa siya makasagot, bigla namang lumakas ang hangin sa paligid. Mula sa di kalayuan, natanaw nila ang isang pangkat ng mga estrangherong sakay ng malalaking bangka. Papalapit ang mga ito sa kanilang baybayin. Parating na sila at mukhang hindi sila narito para makipagkaibigan. Bulong dito ni Juan habang nakatitig sa mga bagong dating. Dito naramdaman ni Calixto ang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Ito na ba ang araw na kailangan niyang gamitin ang kapangyarihan ng mutya? Mula naman sa tuktok ng burol, tahimik na pinagmasdan ni Calixto at Juan ang dalawang malalaking bangkang dumarating sa baybayin. Karaniwang may mga mangingisda o biyahero ang napapadpad sa kanilang bayan. Ngunit kakaiba ang anyo ng mga ito. Dahan-dahang pumikit si Calixto at hinawakan ang mutya ng gintong alimango. Sa isang iglap, lumakas ang kanyang paningin. Parang naging malinaw ang bawat detalye kahit pa malayo. Kitang-kita niya ang mga taong sakay ng bangka. Nakadamit sila ng magagara at mamahaling kasuotan. May suot din itong mga alahas at may kasamang mga tauhang mukhang armado. Mga mayayaman, mukhang mga negosyante pero may dala silang mga baril at armas. Bulong naman dito ni Calixto. Hindi ako panatag sa pagdating nila. Ang mga ganyang uri ng tao, bihirang magdala ng kabutihan. Simangot na sagot dito ng matanda. Ilang sandali pa, dumaong na ang mga bangka sa dalampasigan. Mula naman sa kanilang kinalalagyan, naaninag ni Calixto ang isa sa mga nangungunang dayuhan. Isang matandang lalaking may puting balbas. Nakasuot ito ng mamahaling Amerikana at may hawak na baston. Ang kanyang presensya ay may halong otoridad at panganib. Maya-maya pa, lumapit ang isa sa mga tauhan ng matanda at sumigaw ito sa mga taga-baryo. Kami ay mga negosyanteng naghahanap ng bihirang yaman ng dagat. Nabalitaan naming may isang kayamanang nakatago sa lugar na ito. Isang may wagang mutya na may kapangyarihan hindi pa kailanman nakikita. Nanlaki naman ang mata ni Calixto. Alam niyang hindi simpleng pagninegosyo ang pakay ng mga ito. Hinahanap nila ang mutya ng gintong alimango. Dito napatingin si Juan kay Calixto. Mukhang alam na nila ang tungkol sa mutya, bata, at hindi nila titigilan ang bayan hanggat hindi nila ito nakukuha. Aniya sa mababang tinig nito. Naramdaman ni Calixto ang bigat ng sitwasyon. Ang lihim na matagal niyang iniingatan, ngayon ay nasa panganib na. Alam niyang hindi siya maaaring magpabaya. Kailangan niyang protektahan ng mutya. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang bayan. Anong gagawin natin ngayon, Mang Juan? Tanong niya sa albularyo. May paraan upang maitago ang mutya o kaya'y gamitin ito para labanan sila. Pero ang tanong, handa ka na bang gamitin ang tunay nitong kapangyarihan? Dito napatingin si Juan sa malayo, waring may iniisip na malalim. Muli niyang tiningnan ang mga dayuhang bumaba sa dalampasigan. Sa kanyang puso, alam niyang ang laban na ito ay hindi maiiwasan. Sa pagbaba ng matandang lalaki sa bangka, nagbanggit ito ng isang bagay na hindi naman pamilyar sa mga tao.
ang mutya na nagmumula sa isang gintong alimango. Nagtaka naman ang mga taga-baryo sa sinabi ng dayuhan. Mutya ng gintong alimango? Wala silang ideya kung ano ang tinutukoy ng matandang dayuhan. Ngunit nang marinig ang salitang gantimpala, nagbago naman ang kanilang reaksyon. Nakangiting lumapit ang matandang dayuhan at muling nagsalita sa malakas at may impluwensyang tinig nito. Hindi kami pumunta rito para makipag-away. Gusto lang naming bilhin ang mutyang ito. Magbibigay kami ng malaking gantimpala sa sino mang makakakuha nito. Nakangiting wika ng matanda. Nabuhay naman ang kasakiman sa puso ng ilang taga-baryo. Ang iba'y agad na nag-usap-usap. Nagbubulungan kung papaano nila mahanap ang mutya. May ilang mangingisda ang dali-daling nagtungo sa dalampasigan. Umaasang baka makahuli sila ng gintong alimango. Mula naman sa itas ng burol, tahimik na pinagmamasdan ni Calixto ang kaguluhang nag-ugat sa kasakiman ng pera. Alam niyang hindi na niya maitatago ang mutya ng matagal. Ang balita tungkol dito ay mabilis nakakalat. At kapag may nakahula na nasa kanya ito, tiyak na ipagkakanulo siya ng ilang sakim na taga-baryo. Nakita mo na, Calixto. Ganyang kabilis bumaliktad ang puso ng tao kapag pera ang pinag-uusapan. Bulong dito ng albularyo. Mahigpit na hinawakan ni Calixto ang mutya sa kanyang bulsa. Hindi niya ito kayang ipagkanulo ang lihim na ito. Ngunit hindi rin niya maaaring hayaan na magdusa ang kanyang bayan sa mga dayuhang ito. Ano nang gagawin natin, Mang Juan? Tanong niya dito na may bahid ng pag-aalinlangan. Isa lang ang paraan para protektahan ang mutya. At iyon ay matutunan mong gamitin ang kapangyarihan nito. Wika dito ng albularyo. Huminga ng malalim ang matandang albularyo. Muli naman silang tumingin sa baba ng dalampasigan. Dumarami na ang naghahanap at ang mga dayuhan ay tila may itinatagong plano kung hindi nila makuha ang mutya ng mapayapa. Wala na tayong oras, Calixto. Kailangan mo nang malaman ang tunay na gamit ng mutyang iyan. At higit sa lahat, dapat mong ihanda ang sarili mo sa laban. Seryosong wika dito ng matanda. Sa isang tagong bahagi ng kagubatan, malayo sa mata ng sinuman, nagsimulang magsanay si Calixto sa tulong ni Mang Juan. Napapalibutan ng matatayog na puno at matatalas na bato. Ang lugar, isang perpektong taguan mula sa mga mata ng sakim na taga-baryo at mapanlinlang na mga dayuhan. Iho, ang mutya ng gintong alimango ay hindi lamang isang bagay na dapat itago. Ito ay isang regalong dapat mong pag-aralan at pagyamanin. Wika naman dito ni Mang Juan habang pinagmamasdan si Calixto na nakatayo sa gilid ng isang maliit na patag. Hinugot ni Calixto ang mutya mula naman sa kanyang bulsa. Sa sandaling yon, isang kakaibang enerhiya ang dumaloy sa kanyang katawan. Para bang ang buong kalikasan sa paligid ay nakikisali sa kanyang pagbabago. Subukan mong hawakan ang sanga ng punong iyon. Itinuro ni Mang Juan ang isang matandang punong may napakalaking sanga na nahulog sa bagyo. Lumapit si Calixto at mahigpit na hinawakan ang tuyong sanga. Sa isang iglap, naputol ito na parang isang payak na tingting lamang. Nanlaki naman ang kanyang mga mata sa labis na gulat. Tignan natin kung hanggang saan ang lakas mo.
Subukan mong durugin ito. Wika ni Mang Juan habang itinuturo ang isang malaking bato malapit sa ilog. May bahid ng pag-aalinlangan lumapit si Calixto at hinawakan ang bato gamit ang kanyang dalawang kamay. Nang ipitin niya ito sa kanyang palad, naramdaman niya ang puwersang dumadaloy mula sa kanyang katawan. Sa isang malakas na diin, tumunog ang bato at bigla itong nagkabitak-bitak. Hanggang sa tuluyang magkalasog-lasog. Dito napangiti ang albularyo. Higit pa sa lakas ng isang tao ang ibinigay sa'yo ng mutya. May kakayahan kang lumaban. Pero tandaan mo, ang tunay na mandirigma ay hindi lamang umaasa sa lakas. Dapat mong gamitin ito na may katalinuhan. Sambit dito ng albularyo. Habang patuloy ang kanyang pagsasanay, naramdaman ni Calixto ang lumalalim na koneksyon niya sa mutya ng alimango. Hindi lang ito isang simpleng bato. Ito ay bahagi ng kanyang kapalaran. Ngunit alam niyang hindi lamang pagsasanay ang kailangan niyang gawin. Sa labas ng kagubatan, dumarami ang mga naghahanap sa mutya. At sa bawat araw na lumilipas, palapit ng palapit ang panganib na dala ng mga dayuhan. Kailangan niyang maging handa. Darating ang araw na kakailanganin niyang ipagtanggol ang kanyang bayan at gamitin ang kapangyarihan ng gintong alimango sa tunay nitong layunin. Lumipas ang ilang linggo, ngunit wala pa ring nakakahuli ng gintong alimango o nakakahanap ng mutya sa hinahanap ng mga dayuhan. Sa simula, mahinahon at mapagbigay ang matandang si Oliver. Ngunit habang patuloy na nabibigo ang kanyang mga tauhan, unti-unti nang lumalabas ang tunay niyang ugali. Nanirahan si Oliver at ang kanyang pamilya sa isang malaking bahay malapit sa sentro ng baryo. Isang lumang ngunit marangyang mansyon na itinayo gamit ang kayamanan na tila walang hanggan. Sa paligid ng bahay, laging may mga armadong kalalakihan na nagbabantay. Palaging mapanuri at matalim ang tingin sa mga taga-nayon. Nagsimula ang takot ng mga tao nang maging marahas si Oliver. Noong una, pasimple lamang niyang kinakausap ang mga mangingisda at magsasaka. Tinatanong ito kung may balita tungkol sa mutya. Ngunit nang wala na siyang makuha, nagsimula siyang magtaas ng boses. Nagbigay ito ng pagbabanta. Wala pa rin kayong nahahanap. Baka nakakalimutan ninyong may gantimpala ang sinumang makakakuha nito. Pero may kaparusahan ang sinumang magtatago ng mahalagang yaman sa akin. Sigaw dito ni Oliver sa isa sa mga pinuno ng baryo, isang gabi sa harapan ng kanyang bahay. Tahimik naman ang mga tao. Takot na takot sumagot. Isang araw, isang matandang mangingisda ang hinuli ng mga tauhan ni Oliver matapos mapagbintangang nagsisinungaling tungkol sa kanyang nahuli. Pinaluhod siya sa harapan ng bahay at pinahiya sa harap ng buong baryo. Kapag hindi ninyo nahanap ang mutyang iyon, kayo ang magbabayad. Banta ni Oliver habang tinututukan ng baril ang matanda. Nag-alala si Calixto sa kanyang nakita. Alam niyang hindi na ito isang simpleng paghahanap lamang. Unti-unti nang bumabalot sa takot at pag-aapi ang kanyang bayan. Dumating naman siya sa kubo ni Mang Juan kinagabihan. Mang Juan, hindi ko na kayang manahimik. Ang mga tao ay nagdurusa dahil sa mutyang ito. Madiing wika ng binata. Tama ka, Calixto.
Hindi na natin maaaring hayaan pang lumala pa ito. Ngunit hindi sapat ang lakas lamang para harapin si Oliver at ang kanyang mga tauhan. Kailangan mong gamitin ang mutya sa tamang paraan. Hindi lang para lumaban, kundi para ipakita sa kanila kung sino ang tunay na may karapatan sa bayang ito. Wika dito ng albularyo. Tumango naman si Mang Juan. Halatang matagal niya nang iniisip ang sitwasyon. Tumingin si Calixto sa kanyang mga kamay. Matagal niya nang ginamit ang mutya upang palakasin ang kanyang katawan. Ngunit ngayon, kailangang gamitin niya ito upang ipaglaban ang kalayaan ng kanyang bayan. At sa kauna-unahang pagkakataon, alam niya na ang oras ng kanyang tunay na pagsubok ay malapit nang dumating. Sa ilalim ng madilim na langit, tahimik na gumalaw sina Calixto at Mang Juan sa likod ng mansyon ni Oliver. Ang kanilang balak ay pasimple ngunit mapanganib. Gamitin ang kapangyarihan ni Calixto upang sunugin ang mansyon at pilitin ang mga dayuhan na umalis. Kung magtatagumpay sila, maibabalik nila ang kapayapaan sa baryo. Habang palapit na sila sa dingding ng likod bahay, bigla namang napahinto itong si Mang Juan. Suminghot siya sa hangin at agad na bumalot ang kaba sa kanyang pagmumukha. Calixto, huminto ka! Bulong niya at mahigpit na hinawakan ang braso ng binata. Bakit, Mang Juan? Malapit na tayo ah. Gulat na tanong dito ni Calixto. Hindi naman sumagot kaagad ang matanda. Muling suminghot si Mang Juan. Pinikit ang kanyang mga mata at marahang nag-usal ito ng isang dasal. Ilang sandali pa, nanlaki ang kanyang mga mata at tumingin kay Calixto ng may matinding pag-aalala. Hindi lang tayo ang nasa paligid. May mas mapanganib pang nilalang na nagkukubli rito. Bulong niya sa binata na halos hindi marinig. Dito napatingin si Calixto sa paligid. Inunat ang kanyang pandama gamit ang mutya. Sa unang tingin, ordinaryo ang mansyong malaking bahay na pinapalibutan ng mga armadong tauhan. Ngunit nang itinoon niya ang kanyang paningin sa mismong gusali, doon niya napansin ang isang kakaibang bagay. Sa ibabaw ng bubong, may ilang anino na gumagalaw. Hindi normal na mga tao. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim. Tila nagmamasid ang mga ito. Ang kanilang mga katawan ay mahaba, may matutulis na kuko, at ang kanilang balat ay maputlang kulay abo. Aswang? Bulong dito ni Calixto at unti-unting nakaramdam ng kilabot. Akala natin ay mga dayuhan lamang sila, pero may itinatago silang mas malaking lihim. Hindi lang nila gustong makuha ang mutya. Gusto rin nilang sakupin ang bayan gamit ang kanilang tunay na anyo. Anong gagawin natin, Mang Juan? Wika ni Calixto habang nakatingin ito sa matanda. Nagsabi naman ang matanda na hindi nila kayang lumaban. Lalo pa, hindi nila alam ang lahi ng mga aswang. Bagaman handang lumaban, alam ni Calixto na tama ang matanda. Hindi pwedeng sumugod ang walang sapat na kaalaman. Dahan-dahan silang umatras sa dilim. Tiniyak na hindi sila mahahalata ng mga aswang na nagmamanman mula sa itaas ng mansyon. Sa sandaling yon, alam ni Calixto na hindi na lang ito tungkol sa mutya. Ito ay laban rin para sa kaligtasan ng buong baryo. At upang mapanalo ang laban, kailangan nilang ihanda
Hindi lang ang kanilang sarili, kundi ang buong bayan laban sa mga nilalang na nagkukubli sa dilim. Kinabukasan maagang gumayak si Calixto upang magsagawa ng pagmamanman sa mansyon ni Oliver. Hindi siya maaaring magdala ng mutya. Alam niyang mararamdaman ito ng mga aswang, kaya't iniwan niya muna ito sa isang ligtas na lugar, sa bahay ni Mang Juan, bago magdala ng lambat na puno ng sariwang isda. Sa kanyang pangingisda, ginamit niya ang pagkakataon upang makalapit sa mansyon. Sa harap ng malaking tarangkahan, 2 armadong tauhan ang nakabantay. Kahit mukhang matitikas at sanay sa pakikidigma, alam niyang ito ay mga ordinaryong tao lamang. Ako po'y nag-aalok ng panindang isda. Baka po gusto niyong bumili para sa hapunan ng amo ninyo. Magalang na sabi dito ni Calixto, habang itinataas ang isang malaking bangus bilang patunay ng kanyang paninda. Nagtinginan ang 2 bantay. Matapos ang saglit na pag-aalinlangan, tinawag ng isa ang isang kasambahay mula sa loob ng bakuran. Ilang sandali pa, lumabas ang isang babae. Matangkad, maputla ang balat at malamig ang titig. Hindi tulad ng mga tauhan, ramdam ni Calixto ang kakaibang presensya nito. Pilit naman pinakalma ni Calixto ang kanyang sarili. Hindi siya maaaring magpakita ng takot o pag-aalinlangan. Maingat naman siyang pumasok sa loob ng bakuran. Pilit na inoobserbahan ang paligid. Napansin niyang ang loob ng mansyon ay hindi pangkaraniwang tirahan. Malalaki ang mga kurtina. Tila pilit tinatakpan ang liwanag ng araw. May mga pulang dekorasyon sa dingding na kahawig ng sinaunang mga simbolo. Ang paligid ay tahimik. Tila hindi gaanong may nakatira. Ngunit ramdam niya ang paninitik ng kung sino man sa loob. Habang inaayos ang kanyang panindang isda sa isang mesa, napansin niya ang 4 na figura sa loob ng bahay. Naroroon si Oliver. Nakaupo ito sa isang malalaking upuang kahoy. Tahimik ngunit nagmamasid ito. Sa tabi niya ay isang babaeng matanda na may mahaba at maputing buhok. Malamang na asawa niya ito. 2 pang mas batang lalaki ang naroroon. Parehong matikas ang pangangatawan at may matatalim na mata. 4 silang magkakamag-anak at malamang silang lahat ay purong mga aswang. Dito nanlamig si Calixto sa kanyang nalaman. Hindi lamang siya nakikitungo sa isang pangkaraniwang pamilya ng mga dayuhan, kundi nakaharap niya mismo ang pinuno ng mga halimaw na sasakop sa kanilang bayan. Magkano ang mga ito? Malamig na tanong dito ni Oliver. 2 pilak po ang 1 kilo. Sagot naman dito ni Calixto. Pilit pinapanatili ang kanyang normal na kilos. Tumango naman dito ang lalaki at iniabot ang bayad. Ngunit habang iniaabot niya ito kay Calixto, napansin niyang tila matagal siyang tinitigan ng matanda. Sa sandaling yon, kinilabutan siya. Parang sinusuri siya ng matandang kaharap niya. Tila ba may inaamoy sa kanya. Hindi kita kilala. Bago ka lang bang nagtitinda rito? Sambit naman dito ni Oliver. Hindi po. Madalas po akong magtinda sa pamilihan. Pero ngayon lang po ako nagpunta dito sa inyong bahay. Mabilis na sagot dito ng binata. Tahimik naman na tumango ang matanda. Alam ni Calixto na hindi siya dapat magtagal doon. Maingat niyang tinanggap ang bayad at marahang lumabas ng bakuran.
Pilit nilalabanan ang kaba sa dibdib. Nang makalabas na ito sa mansyon at makalayo-layo, saka lamang siya muling nakahinga ng maluwag. Nang sandaling yon, alam niyang tama ang kanilang hinala. Hindi lang mga simpleng dayuhan ang pumasok sa kanilang bayan. Mga halimaw ang kanilang kalaban. At ngayon ay kailangan niyang ipaalam ito kay Mang Juan at magsimulang maghanda. Hindi na ito basta tungkol sa pagprotekta sa mutya. Ito na ay laban para sa kaligtasan ng buong baryo. Nang marinig ng matanda ang nalaman ni Calixto, agad namang bumakas sa mukha ng matanda ang matinding pag-aalala. Napapalunok lamang ito. Tila hindi makapaniwala sa kanyang nalaman. Hindi pangkaraniwang aswang ang ating kalaban. Ang lahi ng Bulacau nun. Sila ang isa sa pinakamalakas na uri ng aswang. Mahina nitong wika habang pinipisil ang kanyang tungkod. Bulacau nun? Ano pong ibig sabihin yan? Naguguluhang tanong dito ni Calixto. Huminga ng malalim ang matanda at tumingin ito sa binata bago magwika ng, Ang mga aswang na ito ay hindi tulad ng karaniwang halimaw na pinaniniwalaan ng nakararami. Hindi sila kumakain ng laman ng tao. Bagkus, sila ay umiinom ng dugo ng hayop at kumakain ng atay ng mababangis na hayop. Tulad ng baboy ramo at usa. Ngunit huwag kang magpapalinlang, Calixto. Bagaman hindi nila kinakain ng tao, sila'y likas na mapanlinlang, tuso at walang habas kung lumaban. Salaysay dito ng albularyo. Nanlamig naman si Calixto. Alam niyang malalakas ang aswang. Ngunit iba pala ang lahing kinabibilangan ni Oliver. Kung hindi sila kumakain ng tao, bakit nila gustong makuha ang mutya? Tanong naman dito ng binata. Tumingin lang si Mang Juan sa malayo. Parang pilit inaalala ang isang lumang alamat. Ang lahi ng Bulacau nun ay may kakaibang kakayahan. Hindi lamang sila mabilis at matibay. May likas silang kakayahang manguna, maging hari sa kanilang uri. Ngunit may isang bagay na kulang sa kanila. Kapangyarihang hindi nila makuha sa ordinaryong paraan. Saglit namang natahimik si Mang Juan bago ito muling magsalita. Ayon sa matatandang kasulatan, ang mutya ng gintong alimango ay isang bagay na matagal nang hinahanap ng lahing Bulacau noon. Ang sinumang aswang na makakakuha nito ay higit na lalakas. Hindi na maaapektuhan ng liwanag ng araw at magagawang pangalagaan ng kanyang lahi sa loob ng daan-daang taon. Kapag napunta ito kay Oliver at sa kanyang pamilya, wala nang makakapigil sa kanila. Nagpanting ang tenga ni Calixto. Hindi ito makakapayag na mapasakamay ng mga halimaw ang mutya. Kailangan nating kumilos, Mang Juan. Hindi natin sila pwedeng hayaan na lang. Seryosong wika ng binata. Oo, pero hindi pwedeng padalos-dalos. Kung tunay ngang lahi ng Bulacau nun sina Oliver, hindi natin sila matatalo sa isang simpleng pag-atake lamang. Kailangan nating maghanap ng paraan upang mapahina sila. Ano naman po ang kahinaan nila? Tanong naman dito ni Calixto. Tulad ng ibang aswang, mahina pa rin sila sa mga bagay na may basbas ng kalikasan. Hindi nila matatagalan ang purong liwanag ng araw. Bagamat hindi sila natutunaw, mas mahina sila sa araw kaysa sa gabi. Takot din sila sa langis ng nyog na hinaluan ng dinikdik na buto ng santan. Kung ganoon, may laban tayo. Nagniningning ang mga mata ni Calixto sa kanyang narinig. Oo, iyo. May laban tayo pero hindi ito magiging madali.
Ngumiti naman dito ang albularyo kahit may halong pag-aalala. Sa gabing yon, nagsimula silang maghanda. Kinabukasan sisimulan nilang mangalap ng langis ng niyog at buto ng santan. Kailangan nilang maging maingat sapagkat alam nilang isang maling galaw lang, maaaring matuntun sila ng lahi ng Bulakaw nun. At kung mangyari iyon, magiging isang madugong labanan ang naghihintay sa kanila. Habang pinag-iisipan ni Calixto ang sitwasyon, lalo niyang napagtanto ang bigat ng kanilang kalaban. Hindi lamang ang mga aswang na sina Oliver at ang kanyang pamilya ang kailangang harapin, kundi pati na rin ang mga armadong tauhan na nagbabantay sa kanila. Hindi lang ito laban ng lakas, kundi isang laban ng talino at diskarte. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang mapanganib na plano. Isang plano na maaaring magdulot ng kanyang kapahamakan, ngunit maaaring maging susi sa kanilang tagumpay. Mamamasukan siya sa mansyon bilang kasambahay. Alam niyang ito lang ang tanging paraan upang makapasok siya ng mas malalim sa teritoryo ng kalaban, upang malaman ang kanilang mga galaw, kahinaan at maging ang mga plano. Ngunit alam din niyang napakalaking panganib nito. Kapag nalaman siyang isang espiya, tiyak na hindi na siya makakalabas ng buhay. Kinabukasan ay muling nagpunta si Calixto sa mansyon sa sentro. Dala ang kanyang panindang isda. Pagdating niya sa tarangkahan, sinalubong siya ng parehong mga bantay. "Magandang araw po sa inyo. May dala po akong mga sariwang isda ulit. At kung maaari po sana'y may gusto rin akong hilingin." Magalang niya namang pagbati rito. Nagkatinginan ang dalawang bantay bago naman siya pinapasok. Muli siyang humarap sa matandang si Oliver, na noon ay umiinom ng isang maitim na likido mula sa isang gintong tasa. Naroroon din ang asawa at dalawang anak nito, parehong nakatitig sa kanya ng malamig. "Ano ang gusto mo?" Tanong sa kanya ng matandang lalaki. "Gusto ko pong mamasukan sana bilang kasambahay ninyo." Sagot naman dito ni Calixto at huminga ito ng malalim. Tahimik ang paligid. Ilang segundo lang, ngunit pakiramdam ni Calixto ay napakatagal ng katahimikan. Tiningnan siya ni Oliver mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri ang kanyang pagkatao. "Bakit mo namang gusto iyon?" Muling tanong dito ng matanda. "Wala na po akong pamilya. Mag-isa akong namumuhay at mahirap ang hanap buhay sa pangingisda. Kung maaari pong makapasok sa inyong tahanan, makakatulong po ako sa mga gawain at hindi ko na kailangan maghanap pa ng iba pang pagkakakitaan." Paliwanag naman dito ng binata. Nagkatinginan ang mag-asawang aswang. May tila matamis na ngiti ang asawa ni Oliver. Ngunit sa likod nito ay may kung anong hindi magandang pakiramdam si Calixto. Maya-maya pa ay tumawa si Oliver. Isang batang ulila na walang pamilya. Walang maghahanap sa kanya kung sakali." Tugon dito ng matanda. Muli namang bumigat ang pakiramdam ni Calixto. Alam niyang sinusuri siya ng matandang aswang. Sinusukat kung may pakinabang siya o isa lamang siyang madaling biktimahin. "Sige, simula ngayon ay isa ka ng kasambahay sa mansyon." Wika nito. Sa huli,
Ngumiti itong si Oliver at tumango. Dito napalunok si Calixto. Alam niyang simula sa araw na iyon, ang kanyang buhay ay magiging mas delikado. Ngunit alam din niyang iyon lang ang paraan upang mapaghandaan ang tunay na labanan. At sa pagpasok niya sa loob ng mansyon, naramdaman niya ang bigat ng hangin. Para siyang isang isdang pumasok sa tubig na puno ng mga mandaragit. Sa loob ng ilang araw ng kanyang paninilbihan sa mansyon, palihim na pinag-aaralan ni Calixto ang bawat kilos ng pamilya. Napansin din niya ang kanilang pagkain. Pawang mga karne ng hayop, ngunit may kakaibang proseso ng pagluluto. Madalas ito ay hilaw o bahagyang niluto lamang. At palagi itong may kasamang may itim na sarsa na hindi niya alam kung ano. Nang dumating ang pagkakataon, isinagawa niya ang isang delikadong hakbang. Sa tulong ng dasal at basbas ni Mang Juan, itinago niya sa kanyang damit ang isang maliit na bote ng langis ng niyog na may pinulbos na buto ng santan. Isang lason na alam niyang magpapahina at marahil ay makapapatay sa lahi ng Bulacau nun. Sa likod ng kusina, habang abala ang matandang kusinera sa pagluluto ng hapunan, palihim na inilagay ni Calixto ang langis sa sabaw ng nilulutong ulam. Sinigurado niyang sapat ang dami upang hindi mapansin ang kakaibang lasa. Ngunit sapat rin upang magkaroon ng epekto sa sinumang aswang na kakain ito. Maya-maya pa, dumating na ang oras ng hapunan. Sa hapagkainan, magkasamang nakaupo ang pamilya ng mga aswang. Ngunit bago pa man sila magsimula, nagkaroon ng bahagyang pagtatalo ang matanda at ang kanyang asawa tungkol sa kung papaano nila hahanapin ang mutya ng gintong alimango. Dahil dito, naunang kumain ang dalawang anak na lalaki. Ilang sandali pa lang, matapos nilang malasahan ang pagkain, biglang nanigas ang kanilang mga katawan. Napansin agad ni Calixto ang pagkaputla ng kanilang balat, kasunod ng pagnisay sa kanilang buong katawan. Bigla naman silang napasigaw. Mga ugat sa kanilang leeg at braso ay lumitaw at nagkulay itim. Isang malakas na pag-alulong ang lumabas sa kanilang bibig. Hindi na sila tao. Hindi na rin ordinaryong aswang. Para silang nagiging ibang nilalang. Lintik, ano ito? Galit na sigaw dito ni Oliver. At agad naman itong tumayo sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang matandang aswang naman ay napapaatras. Kita sa kanyang muka ang matinding takot sa nangyayari sa kanilang mga anak. Sa isang iglap, dumampot si Oliver ng isang matalim na patalim sa kanyang tabi at lumapit sa dalawang anak. Sa harap ng lahat ng kasambahay at tauhan, walang pag-aalinlangan niyang pinaslang ang dalawa niyang anak sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanilang puso. Nagimbal ang lahat ng nakakita, lalo na si Calixto. Hindi niya akalain na ganito kabrutal ang matanda, ni hindi man lang niya sinubukang iligtas ang sariling kadugo. Ngunit hindi pa natapos ang lahat. Mabilis na lumingon sa kusina si Oliver. Ang kanyang matatalim na mata ay nag-aalab sa galit. Sino ang may kagagawan nito? Galit niyang tanong. Nang walang sumagot, kinuha niya ang kanyang patalimat, mabilis na lumapit sa matandang kusinera. Hindi na nito nagawang tumakas pa. Sa isang iglap, isang malakas na paghiwa sa kanyang leeg
ang ginawa ng lalaki. Napatili ang ibang kasambahay. Ngunit wala ni isa mang makalapit upang pigilan ang matanda. Sa harapan ng lahat, bumagsak ang kusinera. Wala nang buhay. Si Calixto na kanina'y puno ng tapang ay napuno ng panghihinayang. Hindi niya inaasahang may inosenteng madadamay sa kanyang plano. Isa iyong pagkakamali na kailanman ay hindi niya na maibabalik pa. Habang nag-aalab sa galit si Oliver, bumaling naman ito sa kanyang mga tauhan. Hanapin ang traidor. Walang lalabas ng bahay na ito hanggat hindi ko nalalaman kung sino ang nagtangkang lasunin kami. Dito ramdam na ni Calixto ang panginginig ng kanyang katawan. Alam niyang anumang oras, maaari siyang mahuli. Kailangan niyang kumilos at kailangan niyang makalabas bago pa mahuli ang lahat. Hindi maganda ang naging tulog ni Calixto. Paulit-ulit niyang naiisip ang ginawang pagpaslang ni Oliver sa kanyang dalawang anak, pati na rin sa kawawang kusinera. Hindi niya inakalang ganito kabrutal ang lahi ng mga Bulacau noon. Handa silang pumatay kahit kapamilya nila kung kinakailangan. Ngunit higit sa lahat, isang bagay ang hindi niya matanggap. Dahil sa ginawa niya, isang inosenteng tao ang nadamay. Kinaumagahan, habang abala ang mga kasambahay sa kanilang mga gawain, nilapitan siya ni Oliver. Ang matanda naman ay nanatiling kalmado, ngunit bakas pa rin sa kanyang mga mata ang matinding galit. Calixto, bumili ka ng karne sa may palengke. Malamig at walang emosyon ang boses nito. Ramdam ni Calixto na sinusubok siya ng matanda. Kung siya talaga ang traidor, malamang ay susubukan niyang tumakas sa utos nito. Pero wala siyang ibang pagpipilian. Ito na ang kanyang pagkakataon. Dapat siyang makatakas. Nagmamadali siyang umalis ng mansyon. Nang makarating naman siya sa palengke, agad siyang lumiko sa isang makipot na iskinita at binaybay ang liku-likong daanan patungo sa Kakauyan. Alam niyang hindi magtatagal ay malalaman ni Oliver ang kanyang pagtakas at tiyak may hahabol sa kanya. Halos liparin ni Calixto ang daan patungo sa burol kung saan nakatira itong si Mang Juan. Hingal na hingal siya nang makarating sa kubo ng matanda. Pagbungad niya sa pintuan, agad naman siyang sinalubong ng albularyo. Calixto, iyo, anong nangyari? Dito napansin ng matanda ang pawis at takot sa kanyang muka. Hindi na nag-aksaya ng oras si Calixto at mabilis na inilahad ang lahat. Kung paano niya nilason ang pagkain, kung papaano nangisay ang mga anak ni Oliver, at kung papaano brutal na pinaslang ng matanda ang kanyang sariling kadugo. Pati na rin ang inosenteng kusinera. Tahimik lang na nakikinig si Mang Juan habang ikinikwento niya ang lahat. Nang matapos siya, mabigat ang buntong hiningang binitawan ng matanda. Tama ang hinala ko. Masyado silang mapanganib. Malungkot na wika dito ng albularyo. Mang Juan, may kasalanan ako. Nadamay ang kusinera. Hindi ko naman nakalain na ganitong mangyayari. Napapayo kong wika naman dito ng binata. Hinawakan ni Mang Juan ang kanyang balikat bago ito magsalita. Huwag mong pasanin ang lahat ng bigat, iyo. Hindi mo kasalanan ang ginawa ni Oliver. Isa siyang halimaw. Hindi nag-aalinlangan sa pagpatay. Kahit sino pa ang kaharap niya,
Kahit mga anak pa niya ito. Tinuluyan niya ang mismong mga anak dahil isa na itong lason sa kanila. Wika naman dito ng albularyo. Ngunit bago pa man sila makapagpahinga, biglang lumakas ang ihip ng hangin sa paligid. Ang mga dahon ng mga puno ay parang napilitang gumalaw. Tila may dumadaang hindi nakikita. Ramdam ni Mang Juan ang kakaibang enerhiya. Mabilis siyang tumayo at dito hinawakan si Calixto. Alam na nila kung nasaan ka. Kailangan na nating lumayo. Wika ng albularyo. Hindi pa man nila nagagawa ng plano ang susunod nilang hakbang. Narinig na nila ang malalakas na yabag na papalapit. Dumating na ang mga tauhan ni Oliver. Hindi nag-aksaya ng oras sina Calixto at Mang Juan. Bago pa man dumating ang mga tauhan ni Oliver sa kubo, mabilis silang lumabas sa likuran at bumaba sa gilid ng burol. Nagtago naman sila sa makapal na halaman. Halos hindi humihinga habang pinagmamasdan ang pagdating ng mga armadong kalalakihan. Sa loob ng ilang minuto, inikot ng mga kalalakihan ang paligid. Hinalughog ang bawat sulok ng kubo ni Mang Juan. Ngunit nang walang matagpo ang tao, maya-maya pa, narinig nila Calixto at Mang Juan ang mga yabag ng mga tauhan na palayo. Naghintay pa sila ng ilang sandali bago lumabas mula sa kanilang pinagtataguan. Mas lumala ang sitwasyon natin. Wika ni Mang Juan. Pagdating ng hapon, nakarating sa kanila ang isang masamang balita. Mula sa isang lihim na lagusan, nakita nila si Oliver na nakatayo sa tabing dagat. Nakaharap ito sa mga tao ng bayan. Mga kabaryo, ang batang si Calixto ay isang taksil. Isa siyang traidor sa inyong lahat. Ngunit ako'y maawain. Kung sino man ang makapagtuturo sa kanyang kinaroroonan, bibigyan ko ng gantimpala. Malakas na sigaw dito ni Oliver. Nagkatinginan ang mga tao. Ang iba naman ay halatang nababahala. Ngunit ang iilan ay nag-isip. Ang alok na pabuya ay malaking bagay para sa may hirap na mangingisda at magsasaka. Dito napalunok si Calixto. Ang mga taong gusto niyang ipagtanggol ay maaari siyang ipahamak. Hindi na tayo ligtas kahit saan, Calixto. Kailangan na nating kumilos bago pa tayo maipit ng tuluyan. Mahina ngunit mariing sabi dito ng albularyo. Nag-isip naman si Calixto. Ang kanyang mutya, ang kanyang lakas. Lahat ng ito ay ibinigay sa kanya upang labanan ang kasamaan. Hindi siya maaaring magtago habang buhay. Mang Juan, panahon na para lumaban. Wika ni Calixto. Sa kabila ng panganib, napilitan sina Calixto at Mang Juan na magtago sa kagubatan. Alam nilang hindi sila maaaring magkuble magpakailanman. Kailangan nilang gumawa ng paraan upang mabuksan ang mata ng mga tao sa tunay na katauhan ng mag-asawang dayuhan. Habang nagtatago si Calixto sa dilim, sinimulan ni Mang Juan ang kanyang plano. Gabi na nang maglakad ang matanda, patungo naman sa mansyon. Tahimik ang paligid ngunit ramdam niya ang paniniktik ng mga mata mula naman sa bawat sulok. Hindi nagtagal ay may iilang tao ang lumapit sa kanya. May isang lalaki ang nakapansin kay Juan. Nagtanong ito kung ano ang ginagawa sa sentro ng baryo sa ganitong oras.
Hindi naman sumagot ang matanda. Sa halip, pumikit siya at marahang nag-usal ng dasal. Isang sinaunang orasyon ang kanyang binigkas. Isang tawag ng magpapabunyag sa tunay na anyo ng mga aswang. Sa isang iglap, isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan sa paligid. Tumindig ang balahibo ng lahat ng naroroon. Nagsimula silang mag-usap-usap. Nagtataka kung ano ang ginagawa ng matanda. Pagkatapos ng ilang sandali, isang nakakakilabot na ungol ang umalingaw-ngaw. Mula naman sa loob ng mansyon. Mula sa pinakamataas na palapag. Bumukas ang isang malaking bintana. At doon sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang mabangis at nakakatakot na nilalang ang lumabas. Walang iba kundi ang asawa ni Oliver. Dati isang marangal at mahinhin na babae. Ngayon ay isa na siyang nakakakilabot na halimaw. Ang kanyang balat ay nangingitim. Ang kanyang bibig ay puno ng mahabang pangil. At ang kanyang mga kuko ay tila matutulis na patalim. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang bumaba siya mula sa balkonahe. Napayaw ang mga tao sa takot. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Aswang! Sigaw ng isa, habang ang iba ay nagmamadaling umatras. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Mang Juan. Ang kanyang mga paay halos hindi lumalapat sa lupa. Pero hindi natinag si Mang Juan. Sa halip, humarap siya sa mga tao at sumigaw. Ito ang inyong pinagtitiwalaan. Ito ang totoong pagkatao ng dayuhang pumarito sa ating bayan. Matapos nun, lalong lumakas ang takot ng mga tao. Ang ilan ay nagsimulang umatras, habang ang iba naman ay galit na napatingin sa mansyon. Sa loob, bigla namang bumukas ang pintuan. Dito lumabas si Oliver. Hindi pa man siya nagsasalita. Alam nilang nasasaktan siya. Ramdam niya ang epekto ng dasal ng albularyo. Juan, mali ang ginawa mo at pagbabayaran mo ito. Sambit naman dito ni Oliver ngunit puno ng puot ang kanyang tinig. Alam ni Mang Juan na wala siyang laban sa mabangis na aswang. Kaya naman agad siyang umatras kasama ang iilang mga tao. Kasunod nito ay nag-umpisa silang gumawa ng apoy. Sa kabila ng takot, nagkaisa ang mga tao at nagsindihan ng mga sulo. Ang liwanag at init nito ay nagbigay sa kanila ng konting lakas ng loob. Alam nilang takot ang mga aswang sa apoy. Ngunit hindi nagustuhan ni Oliver ang kanilang ginagawa. Kayong mga hunghang, ipagtatanggol ninyo ang isang traidor kaysa sa akin na nagbigay sa inyo ng yaman. Sigaw dito ni Oliver. Galit niyang nilingon ang kanyang mga tauhan at nagwika ng, Patayin ang matanda. Nag-aatubili ang mga armadong tauhan. Kitang-kita nila ang takot sa mga mata ng tao. Ngunit ang mga ito'y hindi umaatras. Sa kabila ng pangamba, hinarangan nila si Mang Juan. Ngunit nagdilim ang mukha ni Oliver. Walang silbi ang inyong paglaban. Papatayin ko kayong lahat. Muling sigaw dito ng bulakaw nun. Sa takot at utos ng kanilang pinuno, wala nang nagawa ang mga armadong tauhan, kundi sundin ito.
Iniumang nila ang kanilang mga baril. Ngunit bago pa nila ito maiputok, isang malakas na bugso ng hangin ang dumaan. Para itong isang ipu-ipong biglang sumabog sa paligid. Nilipad ang mga salakot ng mga tauhan at higit sa lahat, naagaw nito ang kanilang mga armas, sabay hulog sa lupa. Dito na nagkagulo ang lahat. Hindi nila maintindihan ang nangyari. At mula sa anino ng dilim, lumitaw si Calixto. Sa isang iglap, umatake ang binata. Gamit ang pambihirang lakas, mabilis niyang pinabagsak ang unang dalawang armado sa isang suntok lamang. Narinig pa ang mga tunog ng bali ng buto sa bigat ng kanyang hampas. Ang iba pang tauhan ay sinubukang bumunot ng kanilang itak. Pero bago pa sila makalapit, inagaw na ni Calixto ang isang baril sa lupa at hinampas ang mga ito gamit ang baril mismo. 1, 2, 3. Halos hindi nila nakita ang bilis ng kanyang galaw. Sa loob lang ng ilang sandali, isa-isa nang bumagsak ang mga tauhan ni Oliver. Basag ang kanilang mga armas. Wala ni isa ang makabangon. Napatingin ang mga tao kay Calixto, ang binatang tahimik at walang kaibigan noon. Ngayon ay isang mandirigmang lumalaban para sa kanila. Dito na napatigil si Oliver. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng pagkagulat at labis na takot. Nang bagsak na ang lahat ng mga armadong tauhan niya, isang nakakatakot na tawa ang umalingaw-ngaw sa paligid. Pagtawa ito ng asawa ng bulakaw nun. Sa kanyang ganap na anyong aswang ang pumagitna kay Calixto. Matangkad ito. May mahabang kuko na parang matatalim na punyal. At ang kanyang bibig ay punong-puno ng matutulis na pangil. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula. Nag-aalab sa galit. Sa isang iglap, sumugod siya kay Calixto. Ang kanyang mga kuko ay mabilis na dumaluhong, ngunit sa bilis ng binata, nakaiwas ito at agad na sumipa ng malakas sa sikmura ng halimaw. Dito napatras ang aswang, ngunit agad din itong bumawi. Nagpalitan sila ng matitinding suntok at iwas. Sinubukan ng aswang na lapain si Calixto, ngunit sa bawat atake nito, isang mas malakas na hampas ang kanyang natatanggap mula sa binata. Sa isang suntok ni Calixto, bumagsak ang aswang sa lupa. Dumagundong ang paligid sa lakas ng pagbagsak nito. Kitang-kita ng mga tao kung papaano nagkalasog-lasog ang mga buto ng halimaw. Nangingisay ito. Hindi makapaniwala sa kanyang sinapit. At sa itaas ng mansyon, tahimik na nakamasid si Oliver. Hindi siya kumilos upang tulungan ang kanyang asawa. Bagkus, isang tusong ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Doon niya napagtanto ang matagal niya nang hinahanap. Kaya pala napakalakas mo, bata. Nasa iyo ang mutya. Bulong niya sa kanyang sarili. Ngunit sa halip na lumaban, tumalikod si Oliver at tumakas. Habang abala si Calixto sa pagtatapos sa babaeng aswang, ginamit na ni Oliver ang pagkakataon upang makatakas sa likuran ng mansyon. Palayo ito sa gulo. Hindi niya balak magpakamatay sa labang ito. Hindi pa siya tapos. Ang mutya ng gintong alimango, kailangan mapasakan niya ito. Natapos ang malagim na gabi.
sa pagkamatay ng babaeng aswang. Nakahinga ng maluwag ang mga tao, ngunit ramdam pa rin ang bigat ng hangin. Hindi pa tapos ang lahat. Agad namang nagtungo si Calixto sa mansyon upang hanapin si Oliver. Ngunit pagdating niya roon, wala na ito. Walang iniwang bakas ng kanyang pagtakas. Tila isang anino siyang naglaho sa kadiliman. Ngunit alam nilang hindi ito nangangahulugan ng kapayapaan. Ang pagkawala ni Oliver ay isang babala. Isang pangakong magbabalik siya sa takdang panahon. Nang muling nagtipon ang mga tao sa bayan, lumapit naman sila kay Calixto. Puno ng pagsisisi at hiya ang kanilang mga mata. Humingi ang mga tao ng tawad sa binata. Nagpasilaw sila sa salapi at muntik na nilang ipinagkanulo ang binata. Ngunit ngayon, nakita na nila kung sino ang tunay na halimaw. Tumango naman ang binata. Hindi niya hinanap ang kanilang paghingi ng tawad. Ngunit nauunawaan niya ang takot na nagtulak sa kanila noon. Ang mahalaga, ngayon ay alam na nila ang tunay na katotohanan. Lumapit din si Mang Juan at marahang tinapik ang kanyang balikat. Huwag kang maging kampante, Calixto. Si Oliver ay hindi pangkaraniwang aswang. Hindi siya basta-basta susuko. Paalala naman dito ng matanda. Alam nilang nasa paligid lamang ito. Maaaring nagtatago, nagbabantay sa anino, naghihintay ng tamang pagkakataon upang agawin ang mutya mula kay Calixto. At dahil dito, mas naging maingat sila, mas naging handa, dahil alam nilang sa anumang oras, sa anong araw, babalik si Oliver. Lumipas ang ilang gabi matapos ang labanan. Akala ng mga tao ay magbabalik na ang kanilang payapang pamumuhay. Ngunit may kakaiba silang napapansin. Tila may gumagalaw sa loob ng mansyon. Sa tuwing sasapit ang dilim, may anino silang nakikitang dumudungaw sa sirang bintana. Minsan ay may naririnig silang may hinang yabag at sa ibang pagkakataon, may pumapalagbak na tunog sa loob. Nag-umpisa na namang lumaganap ang takot sa baryo. Hindi nila tiyak kung sino o ano ang nananatili roon. Kaya naman isang umaga, nagpasya itong si Mang Juan. Hindi natin dapat hayaang manatili ang mansyong ito. Ito ay isang paalala ng kasamaan ni Oliver. Sunugin natin ito. Suwestyon dito ng albularyo. Nagkaisa naman ang buong baryo. Kumuha sila ng mga sulo, nagbuhos ng langis, at sinindihan ang napakalaking mansyon. Mabilis na kumalat ang apoy. Ang dating marangyang tahanan ni Oliver ay isang nagliliyab na impyerno na puno ng usok ang himpapawid. Matagal nang kinatatakutan ng mga tao ang lugar na iyon. Ngunit ngayon ay unti-unti nilang binubura ang bakas ng pananakot ng aswang. O iyon ang kanilang inaakala. Dahil ilang gabi matapos nilang sunugin ang mansyon, isang malagim na pangyayari ang nagpagimbal sa lahat. Isa-isang natagpuan ang mga bangkay ng mga mangingisda sa dalampasigan. Pilas-pilas ang kanilang katawan. Wala nang natirang dugo sa kanilang mga ugat. Ang iba naman ay nakanganga sa takot. Para bang may nakita sila o nakita nila ang mismong kamatayan bago binawian ng buhay. At isang pangalan lamang ang nasa isip ng lahat.
walang iba kundi si Oliver. Nagluksa naman ang buong baryo. Ang takot na akala nila'y natapos na ay muling bumalik. Mas mabagsik, mas mabangis. Si Oliver ay hindi pa tapos. At ngayon, siya naman ang nangangaso. Sa patuloy na pananalasa ni Oliver, lalong lumalim ang takot sa baryo. Tuso ito. Hindi ito nagpapakita ng basta-basta. Ngunit tuwing sasapit ang gabi, may panibagong bangkay na naman na matutuklasan ang mga taga-baryo. Dahil dito, may iilan sa kanila ang lumapit kay Calixto. Nais nila na ibigay na lamang sa aswang ang hinihingi nitong mutya upang tigilan na nito ang pagpaslang sa mga tao. Subalit may mga tao rin na ayaw ipabigay ang mutya dahil tiyak sasakupin lang sila ng bulakaw nun. Nagkaroon ng alitan ang mga tao. May gustong sumuko, may gustong lumaban. Sa isang lihim na pagpupulong, pinag-usapan ni Calixto at Mang Juan ang tanging paraan para mapatigil si Oliver. Kailangan nilang mahuli ang mailap na aswang. Hindi natin siya matatalo kung hindi natin siya mahuhuli. Tuso siya. Hindi siya susugod kung hindi siya sigurado sa tagumpay. Sambit dito ng albularyo. Matapos nito ay tumango naman ang binata. Alam niyang hindi magiging madali ito. Ngunit kailangan nilang painan si Oliver. Ano ang iniisip mo, Calixto? Siguro magpapanggap na lang ako na ibibigay ko sa kanyang mutya at kapalit nito ang paglisan niya sa ating baryo. Bibigyan natin siya ng dahilan para lumabas. Tugon dito ng binata. Isang matinding patibong ang kanilang ihahanda. Isang bitag para sa isang halimaw. Sa gitna ng madilim na kagubatan, hinarap ni Calixto si Oliver. May hawak siyang isang maliit na supot. Tila dito nakalagay ang mutya. Ito ang gusto mo, hindi ba? Kunin mo na ito at umalis ka na sa aming baryo. Malamig na wika naman dito ng binata. Ngunit hindi naman ganoon kababa mag-isip itong si Oliver. Tumatawa ito. Malalim. Nakapanghihilakbot ang kanyang tawa habang nakadistansya pa rin sa binata. Talaga bang inakala mong ganun lang ako kadaling utuuhin, binata? Napakabata mo para makipaglaro sa isang tulad ko. Aniya, nakangisi habang kumikinang ang kanyang matatalas na ngipin sa liwanag ng buwan. Subalit sa kabila ng pangungutya ni Oliver, malaya pa ring inihagis ni Calixto ang mutya sa lupa. Dito na nagliyab ang mata ni Oliver. Para siyang isang taong uhaw na sa wakas ay nakakita ng isang ilog ng ginto. Ang mutya ay hindi lang isang bato. Ito ay kapangyarihang kayang gawin ng Diyos ang sinumang nagmamay-ari nito. Ngunit kahit gaano kalakas ang pagnanasang sumunggab, may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi siya dapat magmadali. Alam niyang patibong lamang ito. Ano ang kapalit? Tanong dito ng bulakaw nun, habang pinakikiramdaman ang bawat kilos ng binata. Ngumiti naman si Calixto. Isang ngiting hindi niya madalas ipakita. Isang ngiting may lihim na plano sa likod nito. Anong kapalit? Simple lang, ang buhay mo. Sambulat dito ni Calixto. Sa isang iglap,
Sumiklab ang bitag. Nang maamoy ni Oliver ang nasusunog na mitya, napatayo naman ang kanyang balahibo. Isang nakakabinging pagsabog ang lumamon sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Napatras ito. Ramdam niya ang matinding hapdi ng mga sugat sa kanyang binti. Sumirit din ang dugo mula sa kanyang laman. Ganyang kayo katuso, ha? Singhal dito ng bulakaw nun na nanginginig na sa galit. Nagsimula siyang bumelo upang lumipad palayo. Isang galaw na madalas niyang gamitin upang makatakas sa laban. Subalit, may isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa likod ng mga anino, palihim na bumigkas ng orasyon ang albularyo. Isang sigaw ng sinaunang dasal ang dumagundong sa paligid. Bigla namang bumigat ang katawan ni Oliver. Anong nangyayari? Napangiwi ito. Pakiramdam niya'y may mabigat na tanikala na bumabalot sa kanyang katawan. At sa mga sandaling yon, sumugod na si Calixto. Walang inaksayang segundo ang binata. Pinulot niya ang mutya sa lupa. Sa oras na yon, naramdaman niya ang kapangyarihan nito na dumadaloy sa kanyang katawan. Nagniningning ang kanyang mga mata. Naging parang bakal ang kanyang mga kamay. Mas mabigat, mas matibay, mas malakas. Isang malakas na suntok ang dumapo sa dibdib ng bulakaw nun. Dahilan upang ito'y mapatras at mabuwal sa lupa. Para siyang tinamaan ng isang dambuhalang bato. Nangangatog si Oliver sa galit at takot. Hindi ito makapaniwala. Sa unang pagkakataon, siya ang inahabol ng kamatayan. Subalit, may hinihintay lamang na pagkakataon ang aswang. Tandang-tanda niya kung saan nakatago ang mutya. Nasa bulsa ito ng binata. Napangisi itong si Oliver nang sa wakas ay masakmal niya ang mutya mula sa bulsa ni Calixto. Ang kanyang mga mata ay nag-alab sa sobrang kasakiman at isang malalim na pagtawa ang bumalot sa buong kapaligiran. Sa wakas, akin na ang kapangyarihan. Sigaw dito ng aswang. Ngunit sa mismong sandaling yon, isang matinding kirot ang bumalot sa kanyang katawan. Napaso ito. Napapahiyaw si Oliver. Bumagsak sa lupa. Habang pinipilit na iwaksi ang matinding hapdi sa kanyang mga kamay. Ang mutyang pinagnanasaan niya ay may halo palang langis ng niyog na may pinulbos na buto ng santan. Usok ang lumabas mula sa kanyang palad. Tila naglalagablab sa matinding sakit. Anong klaseng salamang ka ito? Sigaw niya habang nangangatog. Hindi niya magawang hawakan ang mutya. Nang sandaling yon, mabilis na sumugod si Calixto. Pinulot niya ang mutya at sa isang iglap, isang matinding suntok ang kanyang pinakawalan. Tumilapon si Oliver. Bumagsak ito sa lupa na hindi na makagalaw. Ang buong katawan niya ay nanghina na. Waring naubusan ito ng sigla. Dahan-dahan siyang tumingin kay Calixto. Punong-puno ng galit at panghihinayang. Hindi mo ako matatalo. Ako ang tunay na hari ng dilim. Wika niya habang naghahabol ito ng hininga. Ngunit hindi na siya binigyan pa ng pagkakataon ng binata. Sa huling bugso ng kanyang lakas, itinuon niya ang kapangyarihan ng mutya sa kanyang mga kamao at inihataw ito kay Oliver. Isang malakas na
Alingaw-ngaw ang yumanig sa buong kagubatan. Sa isang iglap, tumilapon si Oliver at hindi na muling bumangon pa. Sa huling sandali ng laban, dinakma ni Calixto ang liig ng bulakaw nun. Ang kanyang mga kamay na pinatibay ng mutya ay tila matitigas na sipet ng isang dambuhalang alimango. Nagpupumiglas ang aswang. Pilit itong lumalaban. Ngunit wala na siyang lakas. Ang kanyang katawan ay unti-unting bumibigay. Hindi! Sigaw niya. Ngunit wala nang makakapigil sa kapalaran niya. Sa isang iglap, isang malutong na tunog ng paglagotok ang bumalot sa hangin. Tuluyang nabali ang leeg ng aswang. Napuno ng katahimikan ang paligid. Naging malamig at wala ng buhay ang katawan ng dating kinatatakutang aswang. Lumapit naman si Juan sa pinangyarihan. Binuhusan niya ng langis ang katawan ng aswang. Saka ito sinindihan. Habang unti-unting tinutupok ng apoy ang katawan ng aswang, ay tila nabunutan na ng tinik ang binata. Napaupo naman ito sa lupa at tumingala sa kalangitan. Alam niya na maaaring hindi lang ito ang laban niya kontra sa mga masasamang nilalang, pero handa siyang lumaban at abot sa kanyang makakaya ay gagawin niya upang malipol ang kahit anong lahi ng nilalang ng dilim. Nagtagumpay si Calixto sa unang pagkakataon. Matapos ang mahabang panahon, tuluyang bumalik ang kapayapaan sa baryo. Nagtipon ang mga tao sa gitna ng baryo. At sa kabila ng matinding takot na kanilang naranasan, sa wakas ay naramdaman nilang ligtas na sila. Tiningnan nila si Calixto, ang binatang dati tahimik at mailap. Ang dating estranghero sa kanila ay ngayon isa ng bayani. Isa-isang lumapit ang mga tao kay Calixto at nagpasalamat. May mga humihingi pa rin ng paumanhin, pero humingi rin ng patawad si Calixto dahil sa mga biktimang hindi niya natulungan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng tunay na pagtanggap si Calixto. Hindi na siya isang estranghero. Hindi na siya isang nilalang na namumuhay mag-isa sa tabing dagat. Ngayon, siya ay isa ng bahagi ng kanilang tahanan, ng kanyang mga kabaryo. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin sa mga pagkakataong nasisilaw tayo sa tawag ng kapangyarihan ng salapi, at dulot nito ay ang kapahamakan ng isang nilalang. Mahahalin tulad natin ang presensya ni Oliver sa panahon natin ngayon. Katulad ng mga kapitalista na walang ibang iniisip kundi ang sarili nilang kaayusan at kapangyarihan. Gamit ang salapi ay kaya nilang baguhin sa pamamagitan ng pera ang mga taong may kasakiman din sa pagnanasang makaangkin ng maraming salapi. Okay, opinion ko sa kwento. Grabe. First time kong marinig tong bulakaw nun. Tama ba yun? Baka narinig nyo na rin to. Para sa akin, malakas din to, no? Saka yun nga, hindi siya typical na aswang na kagaya ng ibang aswang na talagang kumakain ng laman ng tao, no? Kumbaga dito parang dugo lang, saka sariwang karne. Yan, saka yun, first time din tong gintong mutya ng alimango. Grabe. Lakas din. Hindi lang na-describe dito yung pinaka kumbaga description ng mutya, pero para sa akin may tuturing na isang malakas to. Yun nga, feeling ko siguro yung lakas ng kapit, yung parang anong tawag dito? Parang yung diin, yung binibigay na mutya. Yung ganon, parang yung diin
ng isang katawan ng normal na tao. Yon. So, para sa akin, ganun yun. Then, yun nga, hindi na ako magko-comment ng mahaba. Kayo nang bahala. Kung may komento kayo, comment nyo sa baba para mabasa ko. Yun nga rin pala. Sa mga nagtanong nung nag-post tayo about sa pag-alis ko, hindi pa naman sure yun, pero tinitingnan natin. Pero joke lang. April Fools yun, no? Siguro ang dami nag-enjoy, no? Hindi, joke lang yun. Hanggat meron tayong boses, dito pa rin tayo para araw-araw meron kayong mapakinggan, di ba? So, yun. Huwag na po mag-alala ang lahat. Maraming nag-message sa akin sa Facebook. Hindi po tayo mawawala. Magalit yung audits natin. So, yun. Tapos, yun din pala mga kabaryo. Linawin ko lang, may mga pending akong gamit sa inyo. Pahintay na lang kasi sobrang ako na naiya eh. Pero magbibigay na lang ako sa inyo ng freebies dun sa mga napangakuhan kong gamit. Hintayin nyo lang bago matapos, bago dumating yung mahal na araw. Makukuha nyo na yun. Pangako. So, paano? Hanggang dito na lang muna yung kwento ko. Suportahan nyo rin. Kwento ni Kabaryo saka kwentong Kalakbay. Yun, saka ito, kwentong Baryo. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyo.